Hello, my name is Mario. Yun yung nakasulat dun sa baba. Sa mga batang 80s and 90s, sigurado kong kilalang kilala nila to. Lalong-lalo na yung mga mahilig sa mga computer game. Yung mga kabataan noon na may kakayahan sa buhay na kayang bumili ng mga family computer. Kasi ako nakikilaro lang eh. Nakakamiss talaga maging bata. Well, pag-usapan natin ngayon, share ko sa inyo kung paano ko ginawa tong pyesa na to mula sa pagmimix ng kulay sa mga size ng needle na ginamit. I-share ko sa inyo ngayon. So meron tayo ditong 4 na large ink cup, tapos ilang pang small ink cups para sa iba pang mga kulay. Bali yung unang large ink cup natin, ang laman niyan solid black lang. Tapos itong pangalawa, pangatlo, pang-apat, sasalinan muna natin ng puti. Tapos magmi-mix tayo ng iba't ibang kulay ng gray. Dark gray, medium gray, at saka light gray. Itong unang mix natin ng gray, 10 drops ng black. Tapos makikita nyo yung white, hanggang ganyan lang po yung salin natin. Tapos yung pangalawa na gray natin, yung medium gray natin, 5 drops. Yung pangatlo, 2 drops. Tapos gagamit tayo ng ink mixer para mas madali nating may mix yung tinta. Kung sakali naman na wala kayong ink mixer, pwede po kayong gumamit ng needle bar, yung sa standard needle. Yung pang coil, pang rotary, pwede po yun, basta malinis, silyado. Yun po, pwede natin gamitin yun, pero mano-mano nating iikutin para ma-mix ng maayos yung mga tinta na gagamitin natin. So, start tayo. Gamit natin dyan 5RL para sa bloodline. Kinuha muna natin, tapos inayos lang muna natin yung pagkakagawa ng parang papel na yan, parang placard. Hindi ko alam kung ano yan. Basta doon nakasulat yung "Hello, my name is Mario". Tapos 11RS yung ginamit natin doon sa pangalan ni Mario. Dito naman sa mga maliliit na letra, gumamit tayo dyan ng 5RL para sa detail. Tapos mamaya isi-shade naman natin siya ng 11RS din at saka 9 Magnum. Tapos kulay red. Ito po yung nasa small ink cup kanina na nakasetup natin. Meron tayo dyan dark red, tsaka merong normal na red lang. Bali, sinade lang natin yun ng 11RS at saka ng 9 Magnum. So dito ang kinulay naman natin dito, yung pinakamatapang na timpla natin ng gray. Sinawsaw ko pa siya sa solid black, kaya tumapang ng ganito katingkad. Meron kasing mga kulay dun sa reference na kailangan mas dark pa dun sa pinaka-dark na timpla natin. So, ang diskarte ko sa ganun, imimix ko siya sa solid black para mas tumapang. Tapos, pag kailangan naman ng light, yung pinaka-light na gray na minix natin, imimix ko naman siya sa puti para mas mag-light pa. Dito sa ibabang part na to, pinuputihan ko na kasi medyo mataas na yung nagagawa ko, halos ulo na lang yung gagawin ko. Puputihan ko na yung baba para mamaya hindi ko na siya babalikan para hindi na ganun kasakit. Kasi dito sa baba na to, kaya pinutihan ko na, kaya tinapos ko na. Sa tingin ko, hindi ko na siya mahawaan o mamamantsahan kahit gumamit pa ako ng ibang kulay na mas dark. Kasi malayo na siya. Kaya pininish na natin yun. Diyan sa bigote na yan, 11RS din yung pinang-detail natin. Tapos tong pinang-shade natin, pinakukulay natin sa kanya. Gamit natin doon 15 Magnum. Tapos yung dark gray na kinulay natin. Ito 7RL sa detail ng buhok. Hindi naman lahat ng detail 7RL ginamit ko. Gumamit din tayo dyan ng 15 Magnum. Sa mata 7RL din. Tapos yung pinang-shade natin sa loob 11RS. Yung sa kilay niya, ang gamit natin doon 9 Magnum at saka 15 Magnum. Tapos ang kombinasyon ng kulay niya, solid black at saka dark gray. Doon sa ibang part, meron tayo nilagay ng mga reflection. Gumamit tayo ng ibang kulay kagaya nito. Gumamit tayo ng deep magenta. Tapos magbe-blend tayo dyan ng red at saka ng orange para siyang nagre-reflect doon sa mismong baba niya, dito sa may gilid ng pisngi. Base na rin doon sa reference na kinakopya natin. Pwede rin naman nating hindi na ibahin yung kulay ng mga reflection na yan. Kaso nung nakita ko yung reference, maganda naman talaga siya kapag medyo may touch ng mga ganitong klaseng kulay. Kaya masinunod na lang natin yon kasi pwede naman natin gawing puti na lang yan o kaya light gray. Basta kung ano sa tingin mo yung mas makakaganda dun sa pyesa, yun na lang yung gawin natin. Dito naman sa mata, ibang kulay din ginamit natin. Ang gamit natin dyan, royal blue. Tapos 11RS, yung needle nung size na ginamit natin. Para mas madali natin siyang ma-shade kung makikita nyo yung space nung kukulayan natin. Bagay na bagay yung RS na ipangkulay dito. Tapos yung royal blue, sinawsaw ko lang siya sa white. Yun naman yung pinang-transition natin dito sa unang kinulay natin na royal blue. Parang ginawa lang nating light blue, nagmix tayo ng royal blue at saka nung puti. Yun na yung pinang-blending natin. Tapos tsaka tayo mag-highlight dun sa mata niya para mapalabas na natin yung itsura ng mata.
Sa pag-highlight naman natin, ang gamit natin dyan 7RL. Dahil medyo malalaki yung detail, dahil malaki din itong pyesa na to, mas malalaking size din ng needle yung mga ginamit natin. Mahirap kasi kung gagamit ka ng maliliit na size ng needle tapos napakalaki ng pyesa na gagawin mo. Talagang tatagal ka, kaka-shade. Hindi kagaya pag medyo malalaking size yung needle na ginamit mo, medyo makakalis ka ng oras kasi mas shade niya ng mabilis yung mga ibang detail na kailangan ng malalaking size ng needle. Diyan sa letter M na logo ng sombrero niya, 11RS din ginamit natin dyan at saka 9 Magnum. Sa kabuuan ng sombrero, ang gamit natin ng size ng needle, gumamit tayo ng 27 Magnum, gumamit tayo ng 15RM, gumamit tayo ng 23 Magnum para mas mabilis natin siyang ma-shade kasi halos wala naman detalye. So shade lang tayo ng shade. Parang ang pinaka-detalye lang naman kasi ng sombrero yung logo na yan na letter M. Tapos yung sa gilid niya wala naman na. So yung kulay na lang ang binabasihan natin doon. Mapapansin nyo meron tayong dark gray, merong medium gray at saka light gray dyan. Kayo na bahalang tumingin. Tapos yung pinaka-dark na kulay ng gray, yan po yung kulay nung mix ng dark gray at saka ng solid black. Doon naman kung may makikita naman kayo doon sa pinaka-logo na light na gray, yan naman po ay mix nung puti at saka nung pinaka-light gray na minix natin. Bali, ito po yung isa sa mga diskarte ko pag gumagawa ako ng advanced black and gray. Nilalaro-laro ko lang yung mga minix kong kulay ng gray, solid black at saka yung white. Kung nagustuhan nyo po yung timpla ko ng advanced black and gray, pwede nyo po siyang gayahin. Kung hindi naman, okay lang din po. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Nads Galarpe from Marikina City na nag-iiwan na isang mapagpalang araw. Peace out.